So hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng chicken biryani. So marami pong version kung paano gumawa ng chicken biryani. Aside from chicken, pwede po kayo gumamit ng beef, Newton, at kahit ano pong karne na inyo pong gustong gamitin. So ito na po yung ating mga ingredients. Chicken drumstick, pwede rin po kayo gumamit ng chicken whole. Ito po, pwede nyo rin pong buong manok na hiwa-hiwain nyo lang po into serving size. This is about 1 kg na basmati rice. So yung original po na biryani ay gumagamit sila ng basmati rice. But actually, kung wala po kayong basmati rice, pwede rin po kayo makagawa ng biryani kahit po ordinary lang po na bigas ang inyong gagamitin. Minced ginger, minced garlic, sliced onion, iniwa po ito ng maninipis. So yung iba po dito ipanggisa natin, yung iba po piprituin natin tsaka i-garnish po natin mamaya after na maluto na po natin yung ating chicken biryani. Cube po na maliliit na kamatis, siling haba, pansigang, gagamit tayo ng lemon. So we have here, ito po, kinchay. Substitute po natin ito sa mint. Kung wala po kayong fresh na mint, pwede rin po kayo mamit ng kinchay. So sa aking version, maglalagay tayo ng patatas at carrots. But this is an optional ingredients. Ito po yung aking version. So para naman sa ating herbs, mga herbs at spices, ito na po yung ating mga ingredients. Ito po, napakahirap hanapin yung ingredients po ng biryani. Individually po, yung mga herbs na po nyo nakikita ay mahirap po yung hanapin. But pwede po kayong makabili sa mga Indian or Pakistani store, or pwede po kayong mag-order online. So ito po, binili ko po ito sa isang Indian store, nakapack na po siya. So una-una ito, mabibili nyo rin po ito online or sa mga Indian store. Ang tawag po dito is spices pack ho. Yan. Kompleto na po siya. Ito po ay composed po ng cardamom seeds, cloves, cinnamon stick, coriander seed, cumin seed, black whole pepper, bay leaf, black dry lemon, dried chili na maliliit, at yung star anise. So yung nakikita nyo po, hindi po yan jackstone, okay? Yan po, ang tawag po dyan is pinatuyong lemon po na binilad sa araw. Kaya naging black po ang kulay niyan. Yan. So para po naman po sa iba nating mga spices, meron po tayong biryani spice. Ito, biryani mix na po ito. Kompleto na po ito. So ito po, nabibili din po sa mga Indian or Pakistani store. So gagamit tayo ng raisin, tuyong pasas, optional ingredients. Saffron, ito po ay gagawin natin pang pakulay. Parsley leaves. So kung wala po kayong fresh na parsley, pwede po natin itong i-substitute yung ating dried parsley leaves at yung ating dry mint leaves. Okay? So gagamitin po tayo ng asin at black ground pepper, tomato paste. So without further ado mga katropa, mag-start na po tayo. Ang gagawin po natin, hugasan po muna natin itong ating basmati rice. Hugasan po natin ito para mabawasan po yung starch po nito. And then, ibabad natin sa tubig about 30 to 40 minutes. Okay? Hugasan po muna natin ito. So yan na po mga katropa, hugasan po natin muna. Yung tatlong hugas ang gagawin natin para mabawasan po at matanggal po yung starch po ng ating bigas.
Hugasan na po natin ito na parang nagsasaing na po tayo. Yan. Yan. So after po natin na mahugasan, ibabad po natin ito sa tubig. So mga 30 to 40 minutes po. Ang purpose po niyan para mas madali lang po or maiksi lang po yung ating cooking time. Okay? Pwede na po ito hindi ibabad pero medyo mahaba-haba po yung inyong cooking time sa pagluto po nito. So pag nababad po natin ito ng about 30 to 40 minutes, it will take about 3 to 4 minutes lang po. Maluluto na po natin itong ating biryani rice. So again, hindi po kailangan ito lutuin. Kailangan nasa 90% lang po yung pagluluto nito. Para hindi po siya masyadong lutong-luto. Okay? So ibabad po muna natin ito na mga 30 to 40 minutes. Ito na po yung ating spices pack. Okay? So hinati po natin ito sa dalawang parte. So itong part na to na mayroong dried lemon, ito pong ilalagay natin kasama po ng ating bigas. Ito, pag nagluto po tayo ng ating basmati rice, ito po yung ating pampabango. Isama natin ito sa pagluluto. And then yung other half, ito naman po ang ilalagay natin during sa pagluluto po ng ating chicken. Okay? So yan po, kaya po natin yan hinati. So sa isang bowl, first ang gagawin natin, i-marinate po muna natin itong ating chicken. Yan. Make sure po na na-drain nyo po ng maganda yung inyong chicken para wala po siyang excess na tubig. So maglagay lang po tayo ng konting salt, a pinch of salt, at black ground pepper. And then para matanggal po yung lansa ng ating chicken, maglalagay po tayo ng calamansi. So lemon or calamansi po, pwede pong gamitin dyan. And then, i-marinate po natin ito. Marinate po natin ito at least 1 hour prior po sa ating pagluluto. Magprito muna tayo ng ating sibuyas. Okay, so i-deep fry po natin hanggang mag golden brown. So mga katropa, pag mainit na po yung ating mantika, ilagay na po natin yung iba nating sibuyas. So again, ito po yung ating ipa-fry hanggang mag golden brown. Okay, so kailangan po, hindi po siya masunog golden brown lang po. Yung iba po nito is ating ipanggigisa. Okay, so mag-iwan po tayo dito ng ating panggisa para maya sa ating chicken. Ayan. So again, yung iba po dyan, ay ipagtatoppings natin. Yung iba po ay ihalo natin kasama po ng ating chicken mamaya. Then on the same pan, kung saan tayo nagprito ng ating sibuyas, iprituin niyo po natin yung ating patatas. So yun na po mga katropa, medyo crispy na po yung ating patatas. Crispy on the outside but soft at malambot po sa loob. Okay, so tanggalin na po natin and then i-drain natin para matanggal po excess na mantika at isunod na rin po natin yung ating carrots. So mga katropa, luto na rin po yung ating carrots. Yan, medyo crispy na rin po siya on the outside at malambot na po yung loob. Okay. So, dahil po nang ginawa natin ngayon sa patatas, tanggalin na rin po natin and then i-drain po natin para matanggal na rin po. Matanggal na rin yung excess na mantika. Okay. Ilagay na rin po natin dyan and then set aside po natin. Mag-init na po tayo ng ating cooking pan kung saan tayo magluluto ng ating chicken biryani. Maglagay lang po tayo ng at least mga 2 kutsarang mantika. Just enough lang po na makagisa po tayo. Ilagay na po natin yung ating bawang. Okay. Then sila na po natin yung ating luya. And then, sunod na rin po natin yung ating sibuyas. Okay.
So pwede rin po kayo gumamit ng butter. Yung iba po, butter po ang ginagamit. Margarine, pwede rin po. So sa akin, vegetable oil po yung gamitin natin dito. Importante lang naman po ay ma-extract natin itong mga aromatics natin upang mailabas po natin yung lasa at flavor. Then, pag nagisa na po natin ng maganda, ilagay na po natin yung ating chicken. Ito na po yung ating chicken na na-marinate natin about 2 hours. Okay? 1 hour, 2 hours po or overnight. Bago po na matagal yung marination natin ay lalong mas masarap. Yan. So pwede po kayo gumamit ng baka, newton, kambing, rabbit, of course chicken para po sa inyo biryani. Okay? Kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman po kumain ng uniform po ng karne, pwede lang po biryani rice na po yung gagawin nyo. Same procedure na po. At ilalagay ko po sa description box ang lahat po ng mga ingredients na aking gagamitin dito para hindi po kayo malito at mayroon po kayong guide sa inyong pagluluto. So, igisa lang po natin hanggang lumabas po yung sariling katas ng ating chicken. Ayan. So, after po ng mga ilang minuto na pag-igisa natin sa ating chicken, sunod na po natin yung ating biryani herb mix po. Ito na po siya. Okay. Ibang uri po to ng herbs. Ilagay na po natin dyan para ma-infuse na po natin sa ating chicken. Ayan. Igisa na po natin. Isama po natin yan sa pagsusutay sa ating chicken. And then, ilagay na po natin yung ating kamatis. Yan. Isama na po natin yan. Yan. So, igisa na po natin ito about mga 2 minutes. Okay. So, after 2 minutes, ilagay na po natin yung ating tomato paste. About 1 to 2 tablespoon na po na tomato paste para pampaganda po ng kulay. Yan. Then, continue na po natin sa pagigisa. And then, ilagay na po natin yung ating biryani spice. So, ito na po. Yung tinatawag na biryani mix. Okay, ilagay natin dyan. So yung biryani mix po or biryani powder ay mabibili nyo po yan sa mga Indian at Pakistani store po. Marami naman po yan. So kaysa naman po maghanap po kayo ng isa-isang herbs po na yan dahil napakahirap po hanapin yan dito sa atin. Okay. And then since wala po tayong fresh na parsley leaves, so ito na lang po ilagay natin yung dried parsley po. Kasama na po ito sa nabili nating biryani pack. Okay? So, ilagay natin dyan. At yung ating dry mint leaves. Okay. Kasama na rin po ito sa biryani pack natin na nabili. Ilagay natin dyan. So, pero kung mayroon po kayo makukuhang fresh na mint leaves at parsley leaves, mas maganda po. Okay. So, igisa lang po natin ito. Continue lang po yung pagsusutay in medium heat. Okay, huwag po masyadong malakas yung apoy para hindi po siya masunog. Kaya po natin na ma-infuse po muna natin yung lahat po ng mga aromatics. Lahat po ng mga herbs and spices na ating nilagay sa ating chicken. Okay, kaya po natin na masipsip po ng ating chicken. Yan. And then, ilagay na po natin yung ating yogurt. Okay. Plain po yung yogurt yung ilagay nyo rito. Huwag po kayo maglagay ng may mga flavor. Baka maglasang prutas po yung inyong biryani chicken. Yan. Continue lang po sa pag-stir. After po na malagay na po natin yung ating yogurt, maglagay po tayo ng mga 1 cup po na tubig or kung mayroon po kayong soup stocks. Chicken soup stocks ay mas maganda. Okay? Ilagay natin dyan, about 1 cup. Yan.
After po na malagay natin yung tubig, takpan po natin ito, and then simmer. Hintayin natin na maluto yung ating chicken. And then before po natin tanggalin ay pwede po tayo mag-adjust ng kanyang seasoning. So mga tropa, after po ng mga ilang minutes, yan na po yung ating chicken. So para po maging equal po yung flavor, baliktarin natin para maluto din po. Evenly po yung pag-distribute natin ng kanyang flavor. Okay? Baling-balingin po natin. Yan. So mas maganda po na slow cooking po yung gagawin natin para hindi po mag-breakdown yung manok natin, yung laman po ng ating manok. Kasi pag malakas po yung ating apoy, may posibilidad po na masunog po yung ilalim ng ating niluluto. At the same time, madali pong mag-breakdown ang laman po ng manok. So hintayin po natin na maghiwalay po yung sauce sa mantika mamaya. Isa po yan sa indication na pwede na po nating tanggalin o luto na po yung ating biryani chicken. So ngayon, takpan po muna natin yan and then simmer po natin ulit for another few minutes. So, check na natin yung ating chicken biryani. Ayan ho. I think po pwede na po yan. Pag nakita po natin na naghiwalay na po yung sauce tsaka yung mantika niya. Yan, tutulog po yan. Ay pwede na po yan. Saka yung chicken po ay madali na naman po maluto. So before po natin ito ay set aside, tikman po muna natin para makapag-adjust tayo ng seasoning. Okay? So tikman natin. So tamang-tama na po yung timpla niya mga katropa. So gagawin natin, ito po yung ating isi-set aside at lutuin natin yung ating basmati rice. So mga katropa, magpakulo po tayo ng tubig. About mga 2.5 liters na po na tubig. So ilagay din po natin yung kalahati po kanina ng ating mixed herb and spices. Okay, ilagay natin dito sa ating tubig. Yan. So ito pala yung inyo nakikita, ito po ay dried lemon. Okay, pinatuyong lemon po. So kung wala po kayong makuhang dried lemon, pwede po yung buong lemon or kalamansi, pwede po. Kasi ang purpose lang po naman yan is para magdagdag po ng aroma sa ating basmati rice. And then maglagay po tayo ng about 1 tablespoon na asin. Yan. Naglalagay ako ng about 1 tablespoon na mantika para mas maganda po ang luto ng ating basmati rice. Para hindi po siya magkadikit-dikit. Okay? Same principle na po pag nagluluto tayo ng pasta. Okay? Diba naglalagay tayo ng konting mantika. Okay? So hintayin natin yan na kumulo. And then, pag kumulo na po, tsaka natin lutuin yung ating basmati rice. So, after po kumulo na po yung ating tubig, yan. Yan na po yung itsura niyan. Yan. Pag kumulo na po, ilagay na po natin yung ating basmati rice. Yan. Ito na po, nag-drain na po natin yan. So, ito po, lutuin natin po hanggang 90%, okay? Huwag po natin ito lutuin ng sobrang luto para hindi po siya ma-overcook. So kaya binabad natin yan about 30 to 45 minutes para maiksi na lang po yung cooking time niyan. So siguro sa tansya ko rito maluluto natin to about 3 to 4 minutes. So kung hindi po natin binabad yung ating basmati rice, it will take about 9 to 10 minutes po bago maluto. So kailangan po alagaan natin to ng stir, halo. Okay? Para hindi po manipid. Yan. Para natin. So mga katropa, check po natin yung ating basmati rice. So, nasa 2 minutes na po natin niluluto. So, paano ko ba malalaman to pag okay na po yung ating basmati rice? Yung ginagawa ko po, kukuha lang po ako ng isang butil dyan. Tapos, pag pinisil ko po ng aking aking kamay, yan. Pag nudurog ko po siya, okay na po yan. Yan. So sa ngayon, medyo matigas-tigas na po siya. So hintay po tayo ng another 1 minute bago pa natin tanggalin yung ating basmati rice. Okay? So tropa, after 5 minutes, inabot ko ng 5 minutes, check po natin yung ating basmati rice. Yan. So
Check natin. Check natin. Okay, yan. Higain natin yan. Pag nadurog po natin ang ating daliri, yan. Pwede na po yan. Patayin na po natin. And then, gagawin po natin, ito po yung ating i-drain. Discard na lang po natin itong ating lemon, dried lemon. Okay? So yung ibang herbs po dyan, ibang spices and herbs ay hayaan na po natin dyan na maghalo sa ating kanin. So yung next step po natin sa isang kaserola kung saan po kayo magluluto ng inyong biryani, ilagay na po natin yung ating basmati rice on the bottom. Yung kalahati po ng inyong basmati rice ay i-reserve nyo po dahil yan po ay ipapatong natin after po na malagay natin yung ating chicken biryani sa middle. So ito na po yung ating chicken biryani na naluto kanina. So ilagay natin yan, ipatong natin sa ating basmati rice. Yan. Yung iba naman ay inuuna muna nila yung kanilang chicken biryani sa bottom and then ilagay yung kalahati ng kanilang basmati rice. Salitan po ang ginagawa nila. So sa akin, inuna ko po muna yung kanin and then ilagay yung manok and then yung natitirang basmati rice natin ay ilagay natin sa taas. And then ilagay na po natin yung iba pa pong pampalasa, yung iba pa pong mga herbs and spices na naka-reserve. At sa ganitong technique, may iwasan natin na masunog po yung sauce ng ating chicken biryani pag ito po ay ating niluluto. So mas maganda po na unahin natin yung bigas, kahit po siya magkaroon siya ng tutong, at least hindi po siya papait. After po na mailagay na po natin yung ating chicken biryani, ilagay na po natin yung iba pa po nating basmati rice sa itaas. So ipatong po natin sa ating chicken. Huwag nyo pong ubusin kaagad dahil salitan po yung gagawin natin. After po ng ating konting kanin, ilagay po natin yung ating toasted na sibuyas. Ito po yung pinirito nating sibuyas kanina. So maglagay po tayo ng konti. Yan, huwag nyo pong ubusin muna and then ilagay po natin ulit yung iba pa po nating remaining na basmati rice. So salit-salitan lang po yung gagawin natin. After po ng ating basmati rice, ilagay na po natin yung ating na fried na potatoes tsaka yung ating carrots. Yan. This is an optional ingredients. Kung wala po itong patatas at carrots ay wala po magiging problema. So additional color na rin po yan. Hindi, sunod na rin po natin yung ating siling haba o yung ating siling pangsigang. Yan, isama na po natin dyan. And then, ilagay na po natin yung ating iba pa pong toasted na onion, yung ating piniritong sibuyas kanina. And then, yung ating finishing touches, yung ating saffron. So, yung purpose po nito ay pampakulay to give an additional and attractive color. Kung wala po kayong saffron, pwede po kayo maglagay ng food coloring. Kung pambahay lang po, pwede na po wala na pong kulay. At para sa ating huling sangkap, yung ating dried raisin or yung ating pasas, i-toppings po natin. So maglagay po tayo ng malinis na tela sa ating takip ng kaserola kung saan tayo magluluto para hindi po mag-evaporate yung stem. Lutuin po natin ito ng 20 to 25 minutes sa mahinang apoy para hindi po siya masunog. So, after 20 minutes, tingnan po natin yung ating biryani rice. Yan na po magiging itsura niyan after 20 minutes. Ang susunod po na gagawin natin, mekos-mekos na lang po natin yan para maghalo po at mag-incorporate na po yung lahat po ng mga ingredients na ating nilagay. So, dahan-dahan lang po sa inyong paghalo para hindi po madurog yung patatas at yung ating carrots. Continue lang po yan sa pag-mekos-mekos and then ready na po yan for plating. So mga katropa, ito na po yung ating finished product, yung ating chicken biryani ala Chef Angel. Sana po nag-enjoy po kayo sa napakaganda at napakadetalyadong video na aking tampok para sa inyo. Ito po si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!